Ito yun talaga ang pinaka-desire ni Lord. Even before. Di ba? The Jeremiah 29, 11. And it says, I know the plans I have for you to prosper. And this verse correlates that I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Church, nabanggit na lang din kanina yung mga betrayals and denials. Huwag kang paloko kasi ito ang plano ni Lord para sa'yo. Amen? Ito yung pinaka-plano na dapat i-enjoy natin ngayon. Dito sa lupa, habang ikaw nabubuhay, kahit ikaw ay bata. Right, brother? Amen? Ito yung pangako ni Lord eh. Hindi mo yan dapat asahan sa langit. Church, we don't need those. Dito yan pinangako ni Lord. Dito yan. I have come. Naparito ako. Contrary dun sa pagparito ng Satanas. Nababawian ka, kukuhanan ka, at gusto niyang mawalan ka. And this is God, the living God, whom we are serving, who wants us to have the life in abundance. Amen? Kaya, kung medyo duda ka pa, no? Hindi si Lord scammer. Amen? Sinong na-scam dito? Sinong na-scam dito? Yung friend mo minsan scammer eh. Di ba? Invest ka bro. 5%, 10% per month. Next few months, abogado ang magkakapera. Kasi pupunta kayo eh. Magdidemandahan. Kasi that's impossible. The economics of man does not provide that privilege. But the economic of the Lord, ito yung tamang formula. Ito yung tamang formula. Sundan mo si Lord. Obey God. Ako nagpapasalamat dito, kasi pag na-assign ako, kanina habang mga speakers, sino kaya nag-provide ng kanilang PowerPoint presentation? Tapos tinanong pa ako kayo na, may kanta ka ba? May audio ka? May video ka? Wala eh. Kasi everything is provided. I am blessed. Amen? I am blessed. Kahit magtatayo na lang ako dito eh. Tatayo na lang ako dito at i-discuss yung bagay-bagay na yan. Sa simpleng bagay na pinapatunayan ni Lord, I am blessed. Pinaprovide ni Pastor. Hallelujah. Kaya kanina nung inaantay ko na lang yung kanta ni Dulo nga, gusto ko nang bumita. Gusto ko na, baka may ganong audio na lalabas eh. Praise the Lord. In the book of Deuteronomy, chapter 28, kung babasahin ang verses 1 to 14, it talks about the blessings if we obey God. If we obey God. Though, again, the faithfulness of the Lord to bless His people doesn't rely on your faithfulness or your obedience, kasi si Lord nagbe-bless talaga eh. Nagbe-bless talaga. But in this case, church, this is the promise of the Lord. No? If you have your Bible with you, I want you to read kahit yung verse 8 lang. Okay? Of that chapter. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to.
the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Lahat ng gagawin ng iyong mga kamay, pag yan ay ginawa mo para sa kabutihan ng Lord, magbubunga at magbubunga at magbubunga yan. Amen? Hindi yan pwedeng mawala ng bunga. Hindi yan pwedeng mawala ng silbi. Lalo na't ginawa mo yan para sa Diyos. Pangako niya yan, church. Panghahawakan mo yan. Amen? Pero pag hindi mo sinunod kung ano ang kalooban ni Lord, the following chapters, the following verses, may mga sumpa na sinasabi. Hindi ka magiging baog ka, hindi ka magiging fruitful, mawawalan, manakaw na lahat ng mga kayamanan kung ano man ang merong ka. It might not be purely literal and physical, church. But spiritually, you will be detaching yourself from the presence of the Lord because of that disobedience. Amen? Sinong pwedeng humiwalay sa Lord? Sinong gustong humiwalay sa Lord? He is the source of everything. Magtiwala ka lang. So, church, obey. This is the only formula. Kung gusto mong pagpalain, obey. Here. Though slightly nabanggit na rin kanina ni Pastor Brown, the principles of tithing and sowing. No? People are cursed for robbing God through tithes and offering. So Malachi chapter 3 verse 7, ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Verse 8, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Tithes. Income mo to, di ba? Pinaghirapan mo to, di ba? Pinagtrabahoan. Tapos, ibigay, isuuli. Nandito yung betrayal, nandito yung denial. Nandito yung worries na pag nagbigay ako, mabawasan. Pero kailanman church, may nakita ka na bang nagbibigay tapos nawalan? Guys, siguro ako na ang isa sa mga proudest tao dito sa loob ng simbahan na to. Isa na siguro sa mga mayabang kung tawagin mo. Pero the moment na magbigay ako ng isang sapatos, halos every month may dumadating na sapatos. Kaya gustong-gusto ko magbigay ng sapatos eh. Hindi tayo ka-size eh. Church, yan lang ang gusto kong i-share. No? Isa sa mga gusto kong i-share. A living testimony na pag nagbigay ka ng isang sapatos, halos once, twice a month, may bit-bit akong bagong sapatos. Nabigay lang din. Mas maganda pa dun sa binigay ko. And that is the principle of the Lord. And I want you to experience that kahit bata ka pa. Sinong nakaalala dun sa isang halimbawa kung paano ka magbigay at kung paano ka i-bless? Naalala niyo yung bata? Yung batang nagbigay ng lunch para sa mga tao? Yung 5 loaves and the 2 fishes. Di ba?
Alam niyang pangangailangan that time. At tayo minsan, most of the time, alam natin ang pangangailangan dito ng church. Pero kung meron tayong ugali ng the same like that bata, Pastor, Jesus, you can have my baon. Meron akong 5 tinapay at 2 isda. I don't know if that bata is expecting for the return. Di ba? May nasulat ba doon? Na siguro inisip ng bata, pag ito si Jesus binigyan ko, mas marami ako matatanggap. Pero in that wilderness, walang-wala. Pero nawalan ba ang bata? Nawalan ba ang bata? Wala! May baon pa siyang 12 baskets. Di ba? And this is the principle of the Lord. Church, the tithes, it is not yours. Wala man tayo dito eh. Isinilang kang wala. So bakit ka minsan natatakot na mawalan ng, mayroon pa nga, no? Mayroon ka pang pagkain, mayroon ka pang pera, pero masyado kang reservist na takot, baka bukas mawalan ka. You have nothing to lose, church. Wala kang dala dito sa lupa nung isinilang ka. Mayroon ka lang Diyos na malaki na mag-provide every day. Woo! So bakit tayo matakot? That tithes is not yours. It belongs to God. Kung nanakawin mo yan, ninanakaw mo or binibitbit mo ang sumpa. Church, kahit kayo bata, no? Kahit tayo baguhan, it is a denial of truth kung ikaw mag-isip pa na pagdadalhin ko yung tithes sa simbahan para lang kay pastor yan. Church, no. Huwag kang paloko dyan. Huwag kang paloko dyan. Yan yung mga maririnig mo sa tainga mo. No? Na your spirit, parang nandun eh. Nagko-connect na. Pero your flesh, pambili ko pa to ng sapatos. Pambili ko pa to ng gamit. Ibibigay ko pa. But take a look at it. It is the tithes that you are holding on. And it is not yours, but God's. Amen? Sa Kanya yan, so wag kang matakot ibigay. Woo! Amen? Isauli mo, that's only a 10%. May 90 ka. Those blessed people na alam natin ngayon, nagbaliktad na nga eh. And time will come. Time will come, I pray, Lord, baliktarin na lang natin. Kung kakayanin ko, sa'yo na lang yung 90. Sa akin na lang yung 10. I don't know. God willing. Diba? Time will come. And if we're still holding on, and if we're still trusting God, that will happen. Church, remember, return the tithes. It is not yours. Lahat ng magnanakaw, paparusahan. Lahat ng magnanakaw, paparusahan. Amen? We must give to God. Why? Giving is essential because it allows God to capture your heart. Kailangan ba ito ni Lord? Hindi. Di ba? Hindi na. He has everything. Pero bakit ni-require pa rin to? Bakit kailangan magpakita na magbigay ka? Because He wants the world to see that you are His disciple. You are His people na nagbibigay. Not because of the amount, but because of the heart that willing to give. Amen? It is the heart, church. Ito yung tinitingnan ni Lord. Naalala mo yung
matandang balo? Compared to that Pharisees, nagbibigay ng mga yellow bills. Oy, nauso ba yung yellow bills? Nagbibigay ng blue bills pala. Masyado namang, blue bills, no? Going to the basket. Plonk. Wala man tunog eh. Kasi, blue bills eh. But that heart, so boastful. Pinapakita sa tao. Nagbibigay ako church. May kanta kami noon eh. Lord, I went to church and paid my tithes. But the Lord said, sorry, I never know you. Gusto mo ba yun? Hindi yun ang gusto ng Lord para sa iyo eh. Check your heart. Check your heart. It's not the amount, church. Kung anong meron ka na buong pusong ibibigay mo ka, Lord, and the Lord will be blessed. He will bless you more. Amen? God doesn't necessarily want your money. He wants your heart. Remember that. Tithes exist even before the law was given to Moses. Yeah. Genesis chapter 14 verse 20, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Kasi, nagbibigay si Abraham ng tithes niya. Si Moses, si David, si Solomon, the great man of God. Paano sila pinagpapala? Nagbibigay, nagsusuli kung ano ang para kay Lord. And that's the very secret of blessings. Giving. There's no other formula, church. Siguro, gusto kong magpasalamat, no? Kung ano ang pagpapala na natanggap naming pamilya. And it because, I should say, it started all when we started giving. Nung nagsimula na kaming personally, nung nagsimula na akong magbigay, kung hindi man tama, kung hindi man sapat, it's only up to God who determines that. Minsan, makalimutan mo kung sakali, but out of the abundance of the heart, parang ito na yung gusto ko. Parang masaya akong nagbibigay ng ganyan. Nagbibigay sa tao, nagbibigay sa kasama, o kung ano pa man ang kaya kong ibigay. Not just about money. Sabi nga ni Pastor, the kindness. Kung hindi mo man kayang magbigay ng pera sa kapwa mo, no? The very simple thing na pwede mong ibigay sa kanya, pang-unawa mo. Yung mga ganitong bagay. Kung gusto mo ng kapayapaan, try to give peace to another. You will have yours. Kung gusto mo ma-bless, bless others, and you will have yours. Diba? Church, na-experience niyo ba yun? Yung parang, gusto ko ng forgiveness, gusto ko ng peace. Tapos may darating na tao, kailangan itong mga bagay na to. Tapos nag-share ka. Ikaw mismo, you will realize later on na isa doon ako nabibless. Ako, unang nabibless. Gaya ng ginawa mo. Di ba? Church, give, and give. Another principle we are going to discuss is about sowing. And siguro gasgas na talaga masyado itong concept na to. Ano? Magtanim ka. Minsan, napagod ka na magtanim. Di ba? Nagtanim ka, binunot ng iba, nilipat, patay. Gets niyo yun?
May mga disciple ditong ganun. Dinisciple mo. Dinisciple ng iba. Patay. Kasi ibang klaseng discipling meron dun eh. Di ba? But church, keep on sowing. Tanim lang. Tanim lang. It is not your duty to make it grow or prosper or para magbunga. No. It is God's. Sabi dito, magtanim ka lang. The same is true. Kung nagbibigay ka, magtatanim ka, Lord, this is for my. The more you sow, the more you reap. Amen? Church, wag kang mawalan ng pag-asa. Minsan nakakapagod. Mag-invest ng oras sa kapwa, sa kasama, sa miyembro. Wala man ako miyembro. Siguro, I'm talking about Pastor, how I cannot imagine, Pero minsan, talagang may pasaway na miyembro. Buti lang si Joshua bumait. Hallelujah! Amen? Si Aldrin, bumait. Kahit sabihin niya sana noon na hindi ko magawa. But praise the Lord. The glory of the Lord is changing these people from time to time according to His glory. Woo! Kung walang nagtanim dyan, kung walang nag-invest ng oras dyan, baka si Insik, hindi lang dito ang kinakapa. Kidding aside, church, Di ba? Malay mo. May bagong maskara. Take off your mask. How can you take off that mask? That's the real black eye. Hindi basta-basta yan. Kung walang nagtanim. Di ba? Sa akin. Kung walang nagtiyagang magtanim. Kung walang nagtiyagang mag-guide, mag-remind, I don't know. Di ko alam. But what I am holding on now, I am the Son of God. I am an heir to the throne. Amen? Church, lastly, walang ibang nagbibigay halimbawa kung paano ang pagbibigay magiging tunay na dahilan ng pagpapala. It is God. When God gave His Son, His only begotten Son, and God now, meron ng millions, thousands. Itong mga tao na to, tayo, nagiging anak ng Diyos. Amen? Amen? Dahil lang doon sa iisa, anak na binigay, nagkakaroon ng maraming anak si God. Aanhin niya ang kalangitan kung wala man lang tagapagmana. Kahit dito sa lupa, church, mayroon akong kilalang napakayaman. Pero problema niya, wala siyang pagmamanahan, wala siyang pagbibigyan. Napakalungkot ng buhay niya. Papaadap na nga sana ko eh. Ganun din ang kalangitan. Gusto ng Diyos, manatili kang anak, Brother Rod. Gusto ng Diyos, manatili tayo sa Kanya bilang tagapagmana. Church, tayo.
Sa unang message pa lang kayo na sabi, take off your mask. Ang maskara ng kahirapan, meron ka? Shake it off. Take it off. Amen? Hindi yan para sa'yo. Yung kahirapan na yan, maskarang nilagay ng kalaban. Amen? Take that off. Whew! Know your issue. Ano ang issue? Magnanakaw ka pa rin ba hanggang ngayon? At ang Diyos pa ang pagnanakawan mo? No, church. Be delivered from that. Hindi ikaw ang anak ng Diyos na papahirapan. Hindi yan ang pinaka-desire ni Lord para sa'yo. Ang gusto niya, mamuhay kang abundansya. Kung mayroon ka pa mang bakas ng kagat, bakit? You have to realize. Baka nandyan pa rin yung worries mo na mawawalan ako pag nagbigay. Mawawalan ako, mababawasan ang pangangailangan, dapat pangangailangan. Or para sa pangangailangan ko. Church, again, the principle of the Lord, give and you shall be given. Return the tithes and you will have more blessings and not curse. Remember that you are the Son of God. Ano mang mga pagkakamali in the past, no? Parang prodigal son lang. Nilustay mo na lahat ng kayamanan, ng mga blessings na binigay sa iyo minsan ni Lord. At ngayon, nandyan yung paghihirap. Return to God. Balik ka sa Kanya. Balik ka sa Kanya. May hinahanda siyang piging. Church. Huwag ka nang padaya. No? Huwag na. In times of doubt, trust God. Mahirap magbigay kung talagang ito'y kakarampot na lang, kung ito na lang. But trust God. Kailanman, hindi siya naging sinungaling sa kanyang mga pangako. Trust God. Itaas natin ang ating mga kamay. Lord, ito ang aming mga kamay, Ama. Nagpapalinis, sumusuko, at bumabalik sa iyo. Tulungan mo kaming magiging tapat sa aming mga ikapo, at tulungan mo kaming magkakaroon ng puso na marunong magbigay, marunong umunawa, at marunong magmahal sa aming kapwa. Maraming salamat, O Diyos, sa minsan mong paalala sa umagang ito. Mula ngayon, sisikapin kong magiging tapat at magkakaroon ng pusong mapagbigay, lalo na sa pangangailangan ng aming church. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming magiging tapat sa iyo
higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umupo, yung kamay na yan, subukan yung idukot. Idukot sa mga bagay na pwede nating ibigay kay Lord. It's tithes and offering time, church. Kumanta ito hindi ko alam eh. Ang mabuti